Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Meron naman po tayong good news na ibabalita sa inyo at alam ko allergy na naman ang mga anti-Marcos at ang anti-PBBM na gusto pong patalsikin at mabagsakin ang kanyang administration. Ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay yung positive news tungkol po sa pamumuhunan na kung saan yung investor at mga investment, siya po yung makakapagbigay ng positibong elemento sa kaunlaran ng ating bansa. Kaya yung target ng pag-uusapan natin ay yung kapag mas maraming puhunan, syempre, mas maraming trabaho. At yan po ngayon ang tinututukan ng Marcos administration. At ang balita na ito, sigurado na hindi naman ito kayang lunukin ng mga maka-Duterte sapagkat ayon po sa balita, ayon po sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot po sa $897 million yung mga investment na pumasok sa ating bansa simula noong November noong nakaraang taon hanggang ngayon. So halos 40% ang pagtaas kumpara noong October 2025. Isipin mo yan. Umabot po sa $897 million. Pag i-compute mo, aabot siya ng 40% ang higher than October 2025 sapagkat November nung nakaraang taon ang pinagbabasihan hanggang sa kasalukuyan. So mga kaibigan, ayon po sa market strategist, may isa po na nagsabi, siyempre alam naman natin ang trabaho ng market strategist ay pinag-aaralan ng galaw ng merkado, hindi lamang po sa bansa, kundi ng buong mundo. At ang pangalan nitong market strategist na ito ay walang iba kundi si Jonathan Ravelas, na kung saan sabi niya, sinyalis daw ito ng isang economic rebound sa 2026. Ayon naman sa British Chamber of Commerce sa Philippines na isa din sa mga tinagurian nating napakalaking investor group, no? Ang mga investor group o ang mga reformang inilatag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos o ng gobyerno, yan ang kanilang mga nakikita na maituturing nilang katibayan na handa ang ibang mga bansa sa pagbugso ng mga investors sa Pilipinas. Yun ang nagiging basihan nila. Yung mga reformang inilatag sa kanila ng administration. Yun ang itinuring nilang katibayan na handa po ang mga bansa sa pagbugso o handa na ang bansang Pilipinas sa pagbugso ng mga investors. Kaya nga 'di ba isang target ng Marcos administration ay gawin pong economic hub ng Asia ang Pilipinas. So ayon naman po sa economic expert na kung saan ay bihasa sa foreign investor group, kumbaga ayon po sa mga sinasabi natin dito, ayon po sa mga economic investors o economic expert, kasama na po diyan yung mga foreign investors group, like for example British Chamber of Commerce Investors Group yan, no? Na buo ang kanilang tiwala sa plano ng pamahalaan. Totoo naman talaga kasi nilalabanan ng Pangulo ang korupsyon. Iniimbestigahan ang dapat imbestigahan, napapanagot ang mga dapat managot. So nakikita po ng mga investors yan, nakikita po ng mga economic expert, economic strategist, mga market strategist, mga foreign investors, iba't iba po mga Chamber of Commerce like British Chamber of Commerce na isa po sa mga pinakamalaking investors dito po sa ating bansa. So kung sila ay naniniwala, how much more pa kaya tayo ng mga Pilipino? So, mas maraming oportunidad, mas masiglang ekonomiya, mas maayos na buhay para sa bawat Pilipino at yan po ang nais ipaalam ng Marcos administration. So pasensya na sa mga gustong pabagsakin ng ating mahal na Pangulo dahil binubomba kayo ng mga good news which is hindi na nila kayang tanggapin.